Na-imagine mo na ba yung araw na wala ka ng trabaho? Ang tanong, sapat ba ang SSS o ipon mo para mabuhay kapag tanda? Kung wala kang plano, baka ikaw din mahirapan sa uli. Ako, dati, ganun din ako. Walang plano, bahala na lang. Pero natutunan ko ang isang sikreto. Sikreto na pwedeng magbigay ng steady income kahit wala na akong trabaho. Sa video na ito, ikukwento ko kung paano ko binubuo ang dividend portfolio ko para sa retirement. Step by step, real talk, at simple lang. At paniguradong kaya mo rin. Paano nga ba ako nagsimula? Way back around 2016 nung umattend ako sa isang investment seminar sa Call Financial. During that time, di pa ako familiar sa mga terms about trading and investment. Siyempre nung una wala akong kaalam-alam sa kung ano at paano ang investing. Ang alam ko lang, may mga taong bumibili ng stocks and then binibenta para kumita sila. Pero nung nag-research ako, nakita ko na hindi lahat ng stocks ay para sa mabilisang kita. May mga kumpanya na nagbibigay ng dividends. Yun yung parte ng kita ng kumpanya na binibigay nila sa mga shareholders. At doon ako na-curious dahil sa pagiging passive income niya. Ibig sabihin, kahit hindi ako magbenta ng stocks ay may dumarating na pera sa account ko. Basta hawak ko yung stock ng dividend paying company. At doon ko sinimulang i-explore ang dividend investing. Nagsimula ako sa maliit na investment. Hindi ako big time investor. Ang ginagawa ko, tuwing sweldo, nilalaan ko yung kahit 2K to 5K pesos para bumili ng dividend stocks. Hindi siya malaki, pero ang importante, consistent. Ang unang mga tinitingnan ko ay yung mga kumpanya na stable, tulad ng mga bangko, telcos at utilities. Kasi kahit anong mangyari, kailangan ng tao ng kuryente, tubig at komunikasyon. Yun yung mga kumpanyang hindi agad mawawala. Tapos naglalagay din ako sa mga REITs, or Real Estate Investment Trust. Para akong may share sa mga mall at office buildings. Tapos every quarter, may dumarating na dividends. Nakakatuwa kasi kahit maliit, ramdam mo na may pumapasok na pera. Alam mo, sa umpisa, nakaka-frustrate at nakakainip kasi ang liit lang ng dividends. Minsan, parang piso-piso lang kada share or minsan, wala pa ang piso eh. Pero doon ka na-realize na hindi pala ito tungkol sa mabilisang yaman. Ang totoong kalaban dito ay oras at consistency. Naalala ko yung unang dividend ko, parang 47 pesos lang. Pero sabi ko sa sarili ko, kung kaya kong maghintay at magdagdag pa ng puhunan, lalaki din to. Parang nagtatanim lang ng puno. Ngayon maliit pa, pero after 10 or 20 years, baka may sarili na akong money tree na magbibigay ng bunga kada buwan. And that's the goal. Oh yes! So, ano nga ba ang investment strategy na ginagawa ko ngayon? Simple lang. Number 1, automatic savings. Pagdating ng sweldo, nilalagay ko agad yung portion para sa investment. Sa akin, around 30% ng sweldo ko ang nilalaan ko sa investment. Consistent yun ah. Number 2, reinvestment. Lahat ng dividend na natatanggap ko, hindi ko agad ginagastos. Pinambibili ko ulit ng shares para mas lumaki pa yung mga susunod na dividends. Number 3, diversification. Hindi lang ako stick sa isang kumpanya. Halo-halo. May REITs, may banks, may telcos, at part ito ng risk management ko. Para kahit may isang sector na medyo bumaba, for example, bumagsak yung mga real estate stocks. Kung mayroon ka pang ibang stock from other sector, yun ang magsasalba sa portfolio mo. At ang pinaka-importante, number 4, long-term mindset. Hindi ako nagmamadali. Sabi ko nga sa sarili ko, ito ay para sa retirement ko. Hindi para bukas or next month. Sa una mahirap kasi lagi ka nakabantay sa price ng stocks na hawak mo. Pero habang nasasanay ka at confident ka sa mga stocks na hawak mo, ang magiging focus mo na ay yung paglago at pagbili pa ng maraming shares. Hindi siya laging madali, to be honest. Minsan bumabagsak ang market at parang gusto ko nang ibenta lahat. Pero natutunan ko na yung pagbagsak na yon, opportunity pala yon para makabili ng mas mura. May mga panahon din na naiinggit ako sa mga kakilala ko nagte-trading at malaki agad ang kita. Pero pinapaalala ko sa sarili ko na hindi ito karera. Ang goal ko ay hindi maging milyonaryo bukas, kundi magkaroon ng stable income pagdating ng retirement. Ngayon, habang tumatagal, nakikita ko na paunti-unti yung progress. Dati, piso-piso lang ang dividends.
Ngayon, umaabot na ng libo kada quarter. Hindi pa sapat para tumigil sa trabaho. Pero nakikita ko na sa paglipas ng panahon, lalaki at lalago pa ito. Kung may iiwan akong lesson para sa lahat, ito yung pinaka-importante. Magsimula ka kahit maliit, basta consistent. Kasi sa huli, hindi laki ng puhunan ng sekreto, kundi yung tiyaga at disiplina. So ayun, yun ang kwento kung paano ko binubuo ang dividend investment ko para sa retirement. Para sa akin, ito yung pinaka-relax at pinaka-sure na paraan para maging handa sa hinaharap. At syempre, habang bata pa, mas magandang magsimula. Dahil tandaan, the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is today.